muling iginiit ni Ben Horluoy at ng iba pang mga whistleblower ang kanilang hiling na tinatawag na immunity sa asunto kaugnay ng pork barrel scam. Kahit kasi nasa ilalim sila ng Witness Protection Program, mas mapapanatag daw sila kung may garantiya ang gobyerno na sila'y hindi madadawit sa kaso. Nakatutok si Susan Enriquez. Nang mabalitaan kahapon ang eksklusibong ulat ng GMA News na humiling si Janet Linapoles sa Department of Justice na maging state witness, na bahala raw ang mga whistleblower. Sana raw mabigyan din sila ng immunity bilang proteksyon sa kasong ito. Ang basic question po na lagi nilang sinasabi, saan ba kami pupulutin after all these years na lumalaban tayo kung wala kaming immunity? Lalo na kung malalaki yung kalaban. At sa totoo lang po, naiinggit talaga sila kay Ms. Ruby Tuason sa immunity na binigay ng Office of the Ombudsman sa kanya. Ang principal whistleblower na si Ben Horluoy at ilang agrarian official noong taong 2008-2009 iniimbestigahan ng Ombudsman dahil daw sa pagwaldas ng 200 million pesos na pondo ng Comprehensive Agrarian Reform Program na dinala sa mga NGO na hindi naman daw dapat. Kung sakali, graft and corruption ang kasong ito. Kaya nung May 6, sumulat si Luis sa Ombudsman para humiling ng immunity at gawing state witness sa reklamong ito dahil sa hawak niyang ebidensya na makakatulong daw. Si Luy at ang iba pang whistleblower ay nasa ilalim na ng Witness Protection Program bilang mga state witness sa kasong pork barrel scam. Kaya di na sila kasama sa mga nakasuhan ng DOJ. Pero panatag daw sana sila kung tulad ng provisional witness na si Ruby Tuason ay may immunity din sila. Ang trial po nito ay ilang taon po. Kung magbago po ng presidente, ng secretary or ng ombudsman, i-respeto rin po ba yung usapan? Malinaw, mas maganda po sana na may kontrata, meron silang immunity from suit, kung sino man yung kaharap nila, buwang loob nila na lumaban. Kinumpirma naman ni Justice Secretary Leila de Lima na hawak na niya ang request ni Napoles para maging state witness. Dito, sinabi ni Napoles na handa siyang tumestigo base sa mga nalalaman niya sa pork barrel scam. We will look at the rules of court. We will look at the elements of state witness, kung pwede ba siya. So secondary na lang yan. Kasi ang focus, first things first, is the vetting of the veracity, the truthfulness, of the plausibility, the credibility of the story of Mrs. Napoles, and even the credibility also of Mrs. Napoles herself. Pero para sa kampo ni Luy, hindi dapat gawing state witness si Napoles. Ilang beses na raw itong nagsinungaling kaya may duda na sa kredibilidad niya. Mahirap na rin daw paniwalaan kung may dagdag bawas umano sa mga pahayag nito. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras.